Hello everyone, my name is Divina Aranas. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng Python script para sa pagkuha sa Fibonacci numbers gamit ang dalawang paraan, gamit ang recursion at gamit ang dynamic programming or memorization. Iisa-isahin natin ang bawat linya ng code. Una natin, kailangan natin i-import ang time module. Ang time module ay ginagamit natin para malaman kung gaano katagal bago matapos ang pag-execute ng ating mga function. Pangalawa, ang function na ito na nagkakalculate ng 9th Fibonacci number gamit ang recursion. Sa function na ito, tinitignan natin kung ang input in ay mas maliit o katumbas sa 1. Kung oo, ibabalik natin agad ang in dahil ang mga unang Fibonacci numbers ay 0 at 1. Kung hindi, gagamit tayo ng recursion para makalculate ang int Fibonacci number. At ito naman, ang function na ginamit ang dynamic programming o memorization. Sa dynamic programming, ginagamit natin ang isang list para i-store ang mga Fibonacci numbers at maiwasan ang paulit-ulit na pag-compute. Pagkatapos, sinusukat natin ang runtime ng recursion at dynamic programming gamit ang time module. Una, sinusukat natin ang runtime ng recursion. Ito. Tinatawag natin ang Fibonacci recursive function para sa input na 30. Pwede nyo baguhin ang value depende sa gusto nyo. Pagkatapos, sinusukat natin ang runtime gamit ang start time at end time. Ito. At syempre, ipiprint natin ang result ng runtime. Ipinapakita natin ang result ng recursive Fibonacci calculation at runtime sa seconds. So, ginawa natin ito sa dynamic programming. Nagka-calculate tayo ng 30th Fibonacci number gamit ang dynamic programming at sinusukat ang runtime. At syempre, ini-print natin ang result ng runtime. Ayan. Ito din. Same lang din dito. So, ganun lang kadali. Nagsimula tayo sa pag-create ng Python script para sa Fibonacci numbers gamit ang recursion at dynamic programming. At na-measure natin ang runtime na bawat approach. Sana makatulong ito sa inyong pag-aaral ng Python programming. Salamat sa panunood. At ito din pala yung output.